What's up sa inyo mga kapiga? So ngayon, papunta kami ng Parañaque. Sama ko yung tita ko. Mag-overnight muna kami doon dahil masyadong nakaka-stress ang trabaho. Kailangan namin ng getaway. So pag-usapan natin ngayon yung mga manual na motor. Hindi natin nakakuha ka na ng lisensya mo, tapos gusto mong bumili ng una mong motor, napupusuan mo yung mga manual. So ano nga bang kaibahan nito sa mga automatic scooters or automatic na motor? Simple lang. So meron kang clutch lever, meron kang gear shifter. Yun. Napakasimple ng difference ito. Ano ang advantages ng isang motor sa automatic? Simple lang. Gear selection. So may freedom kang mamili kung anong speed mo gustong mag-ride. Gusto mo ng overtaking capabilities, gusto mo ng cruising speed lang. Lahat yun, may option ka, diba? So, paano nga ba mag-manual? Meron kang clutch, meron yung shifter mo. So pag prines daw mo yung clutch, tumato ka sa shifter, nasa first gear yan na, from neutral. Tapos bigyan mong konting gas, release konting sa clutch, rolling ka na. Diba? Ganun lang kadali mag-manual mga kapiga. Siyempre, respeto lang din sa daan minsan, diba? Medyo masigit, huwag kang pipilter ng ganyan. Ganitong kaya, pwede naman, diba? So ito, perfect example kung kailan ka mag-shift ng gears. So let's say, rolling ka na, medyo mabagal yung daan, pwede ka muna mag-second gear, diba? Kasi kaya naman ng second gear, eh. Pwede ka na mag-third gear, depende sa road speed. Kasi pag timpla ng gearing, depende lahat sa'yo. Yan ang kagandahan ng manual. Medyo matraffic ngayon sa Rojas, no? Kaya hindi ko mapakita sa inyo ng maayos ngayon. Pero hanap tayo ng magandang daan, magandang traffic. So medyo matraffic sa Rojas ngayon kasi may ginagawa. Pero pagdating naman dito, paglagpas dito, okay na to. Okay na to. Upshift, so depende. So kung anong gusto mong acceleration, anong gusto mong speed, yun lahat nakadepende yun. Okay? Kaya papakita ko naman sa inyo kung paano mag downshift. Kaya lang isang advantage ng manual na motor ay yung availability ng braking. So paano ba yun? Binababa mo yung gear para bumaba yung engine speed, diba? So bababa yung gearing, syempre babagal din yung transmission, ending overall deceleration nang walang ginagamit na brakes. So hindi siya total replacement for brakes, rather pang supplement siya sa brakes. Okay? So sa pag engine brake, marami kang options. Pwede yung downshifting, may rev matching, may clutchless shifting. So depende. Try natin bigyan ng example yung rev matching. So paano ba yung mga kapiga? Ito,
So paano ba yung rev matching? So, simple lang, one shift motion, release the gas, pulling clutch, downshift, bigay ng konting gas, also known as blip, at yun. So ba't ko ginagawa yung rev matching mga kapiga? So minsan kasi pag nag-traditional downshifting ka, pag nag-downshift ka, masyadong mataas yun para sa lower gear. So ending, magra-rubber band ka forward. So through rev matching, minamatch mo yung speed ng lower gear sa current speed mo, thereby decreasing yung forward propulsion. Ito naman yung traditional downshifting. Clutch in, mas napakasimple, press down on the gear shifter. Okay, madali na siya. Hindi ko na papahabain to mga kapiga, hindi naman ako professional para maging technical. Ang gagawin na lang natin, enjoy the ride. Na-miss ko na naman si Black Mamba eh. So from here on, puro motor na lang tayo. Let's go!
Okay. Panbigyan natin picture. Okay, thank you, thank you. Oh. Laki tong village na to, ah. Eskwelahan pa kanina sa harap. Okay, nakarating na rin tayo sa patutunguhan natin. Medyo humaba yung biyahe dahil sa traffic, pero medyo nakakatakam yung swimming pool dun. Sarap ng mag-dive po. Ayun mga kapiga, kakatapos lang ng rest day. Talagang deserve natin yung pahinga na yun, no? Bago maging busy sa proxy season sa ating trabaho. Sobrang nag-enjoy ako kahapon. Ang dami namin pinagkagawa. So ngayon pauwi na tayo. Pero dadamo namin ng baklaran ng tita ko. Mga kabiga, dito ko natatapusin ang video. Muli, salamat sa iyong suporta. Salamat sa panonood. RC07 out.